Good morning, Church. Ako po si Jen ng Rock of Ages Revival Mission Church. So, bago po magsimula ang ating gawain, nais ko lang magbahagi ng magandang balita para galing sa ating Panginoon. So, alam mo ba na ang Diyos ay may magandang planos para sa iyong buhay? Una, ang buhay dito sa lupa na may katagumpayan, and pangalawa, ang buhay sa langit na walang hanggan. Pero gayon pa man, maaari natin hindi maranasan yung mga bagay na to. Bakit? Dahil sa pagpili ng tao sa kasalanan. So pag pala nagkakasala tayo, nalalayo tayo sa magandang plano ng Lord sa atin. Pero dahil sa pagmamahal ni Jesus, ni Father God, may binigay siyang daan upang makabalik tayo sa Kanya. At yun yung sinasabi sa John 14:6, sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, sabi si John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumumpalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, thank you Lord sa magandang plano na mo para sa amin sa pagre-reconcile sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Christ. So, sa oras po na to, ano yung dapat natin gawin? Magsisi sa ating kasalanan, tanggapin si Jesus Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas, and isuko yung buhay natin sa Kanya. So, hayaan niyo po ako na ipanalangin po kayo, manalangin tayo ng sama-sama, at sama-sama natin tanggapin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. So, Panginoong Jesus, sa oras na ito, Panginoon, ay lumalapit kami sa iyo, inaamin namin na kami ay makasalanan at walang kakayanan na mailigtas ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, Ama, na magkaroon ng tunay na pagsisisi, pagtalikod sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo kami mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban ng may kabanalan, O God. Naniniwala kami na sa pamamagitan mo ay maaari muli namin maranasan ang buhay na inilaan sa amin ng Diyos Ama. Salamat, Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yun po, stay tuned lang po tayo, and sama-sama natin parangalan yung Panginoon sa ating gawain. Samahan niyo po kami na mag-share, react, comment, testify, and tag sa aming live. And kung may mga prayer request po kayo, message lang po kayo sa page of Ages Revival Mission Church. Kagalakan po namin, kaluguran namin na ipanalangin kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. Yun lang po. God bless. Maging sensitive kami sa tinig mo. In the name of Jesus, Lord, lahat ng condemnation, lahat ng guilt, Lord, lahat ng unbelief ay winawasak namin sa oras na ito. In the name of Jesus, you will use us because you have chosen us, Panginoon. We did not choose you. You have chosen us, oh God. Thank you sa tiwala, Panginoon. Thank you sa presence mo, Holy Spirit, na nasa bawat isa. Thank you sa infilling. Thank you sa power, oh God, na malaya kang makakakilos sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. At walang ibang mataas kundi ikaw, Panginoong Jesus. Hallelujah. Na hindi to lahat mangyayari kundi dahil sa sacrifice mo. Thank you, Jesus. We love you. At lahat ng gagawin namin ngayon ay para sa iyo, God. Hallelujah. Hindi man namin kayang tumbasan yung ginawa mo para sa amin. Pero hayaan mo na sa paglilingkod namin ngayon, sa pagsamba namin ngayon, sa pagseryoso namin sa oras na ito, ngayon ay mabigyan ka namin ng kaluguran. Mahal ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po tayo ay makakarinig ng word, and then direction na po tayo sa ating praise and worship. Amen. Ayan. Sige po, bago po tayo sumamba kay Lord, gusto ko lang po kayo i-encourage na mag-worship. Ayan. Wait lang po. Ayan. So, ayan. Ito po yung
yung devotion ko kanina, 1 Thessalonians 2:9-10. Sabi dito, don't you remember, dear brothers and sisters, how hard we worked among you night and day? We toiled to earn a living so that we would not be a burden to you, to any of you, as we preach God's good news to you. You yourselves are our witnesses, and so is God. So, dun po na-touch yung heart ko, no? So nakikita kasi ni Lord, si Lord yung witness natin sa lahat ng mga ginagawa natin, 'di ba? Sa pagbabalasik natin, nakikita ni Lord na yung marami sa atin may kanya-kanyang mga ginagawa, may mga trabaho, 'di ba? Nagtatrabaho ka. Sabi nga dito, day and night they are earning a living. Nagtutoil sila, nag-e-effort sila to earn a living. Alam mo 'yon, yung parang Monday to Friday, yung iba Monday to Saturday, nagtatrabaho. Tapos after nun, minsan yung iba bago pumasok sa trabaho, magde-devotion, tapos magko-consolidate ka pa, tapos may mga ministries ka pa, tapos may sharing the gospel ka pa. Lahat ng yan, may core group ka pa. Pero alam niyo po, ang maganda doon, si Lord yung witness natin. Amen po. Nakikita ni Lord yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Hard work natin, especially for His kingdom. At naniniwala ako na yung bawat isa sa atin ay i-reward ng Panginoon. Even yung heart natin today sa pag-worship, si Lord yung witness natin. Alam niya kung ano yung lagay ng puso mo ngayong oras na to, ano yung nasa isip mo, kung iniisip mo ba baka lumubog yung bahay namin. Kasi diba medyo may baha, may tubig. Lahat ng yan nakikita ng Panginoon. Nakikita ng Lord yung status ng heart natin. And alam niya na sa kabila ng lahat alam din ng Lord na sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan natin, gusto natin siya i-please. Sino dito gusto i-please si Lord? Sa oras na to, hindi lang sa oras na to, pero araw-araw ng buhay niya, gusto niya ma-please si Lord. Gusto niya mapasaya si Lord. Sige po, taas ang kamay. Ayan, 'di ba? Naniniwala po tayo, ayan, na dahil ganun yung heart natin, si Lord ay napiplease din sa bawat isa sa atin. Kung yung heart natin, Lord, gusto kong maglingkod sa'yo, gusto kita i-please, si Lord ay napiplease din sa atin pag ganun yung heart natin. Amen po. At bakit natin yun ginagawa? Bakit mo yun ginagawa? Bakit mo ginagawa lahat ng paghihirap na yun? Bakit mo, sige nga, bakit nagpapakapagod ka kahit na may trabaho ka, may pamilya ka, nagsishare ka pa rin ng gospel, bakit mo yun ginagawa? Sige po, sagot kayo. Ba't mo yun ginagawa? Yung lahat ng mga pagpapagal na ginagawa mo, lahat ng struggle mo, ba't mo yun ginagawa? Sabi daw po ni Paz. Para kay Lord, bakit? Mahal natin si Lord. Ba't natin mahal si Lord? Mandate sa atin ni Lord. Amen. Pero ba't nga natin siya ginagawa? Kasi naniniwala ako na ginagawa mo siya dahil una mong nakita yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Nakita mo na, grabe pala yung love ng Lord sa akin na kahit makasalanan ako. Tapos, alam mo yun, nakita mo na yung supreme being si Jesus na nakaluklok sa trono ng langit. Sabi sa Colossians 1, all things were created for Him, through Him, by Him. Ganun siya kalaki, pero yet, bumaba siya dito sa lupa para iligtas tayo. Diba? Napakaganda ng gospel, napakaganda ng kaligtasan na binigay sa atin. Kaya naniniwala ako na bawat isa, yun yung heart natin eh. Kaya tayo nandito kahit baha, diba? Kahit lumulusong ka sa tubig. Amen. Amen. Kasi nakita natin na worthy si Lord. Amen. At sa umagang ito, patuloy nating itaas at patuloy nating tingnan yung karapat-dapat si Lord sa pagsamba natin. Amen po. Amen. Sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit sa atin pong kalagitnaan. And glorify Jesus. Sino po dito gusto i-glorify si Jesus sa umagang ito? Amen. Hallelujah. We want to glorify you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your presence, O Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, patuloy nga na ikaw ay ma-bless, ikaw ay mag-glorify sa aming pag-awit, sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa oras na ito, patuloy na nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, O God. We thank you for the cross, O Lord God. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat na kahit napakamahal ng halaga ng kaligtasan namin,
binayaran mo pa rin yun, Lord God. Even it cost your life, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we'll change into your image more and more. Yes, by the cross we'll truly be transformed. Thank you for the cross. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we'll change into your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed. We're so amazed. And we give you praise that you would save us at such a cost. Thank you, Lord. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of the cross. We're so amazed, we're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of cross. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power. Sige po, sabahin po natin ang ating Panginoon. We're so amazed. Na-amaze kami, Panginoon, sa ginawa mo. We're so amazed, and we give Salamat, Panginoon. Pinapupurihan ka namin, that Panginoon. you would save Dahil niligtas mo kami, us Panginoon. such a cost. Hallelujah, Jesus. We're so amazed, and we give you Ipapatuloy po natin i-appreciate yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Yung pagliligtas niya na ginawa sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, niligtas niya tayo. Sige po, patuloy tayong ma-amaze sa ginawa ng Panginoon. We're so amazed, God. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. For the power For the power
Lord, salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, pagliligtas sa amin, Panginoon. Lord, wala po kami dito, kundi po kami niligtas, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binigay mo yung buhay mo sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ngayon, Panginoon, meron kaming bagong buhay, Panginoon. At na-amaze kami, hindi lang noon, pero hanggang ngayon sa ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Lagi namin makita, Panginoon, yung ginawa mo, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, kung meron man kaming mga bagay na nagagawa na nakakalimutan namin yung ginawa mo, Panginoon, sa krus, Panginoon, yung pagliligtas mo sa amin, patawarin niyo kami, Panginoon. Maging yung bansang Pilipinas, kung hindi namin, Panginoon, na-appreciate yung ginawa mo or nakalimutan na namin or hindi na namin naaalala araw-araw yung ginawa mo, Panginoon, patawarin niyo po yung bansang Pilipinas, Panginoon. Sa oras po ito, Lord, lahat po, Panginoon, ng mga bagay na nakakapagparumi sa amin maging sa bansang Pilipinas. Hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon, in the name of Jesus. Kung ito mga sin na ito, Panginoon, na nagiging dahilan, Panginoon, para magkaroon ng mga kalamidad sa bansang Pilipinas, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon, in the name of Jesus. Kung mayroong mga idolatry, witchcraft, Panginoon, na nagiging sanhin ito, Lord, ito po hinihingi namin ng tawad. Lord, sa yung bansang Pilipinas ay nilalapit namin sa Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Linisin niyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa oras na ito, Lord. Salamat, Panginoon, dahil meron pang forgiveness sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy na ina-acknowledge ka namin, Holy Spirit, sa kalagitnaan namin. Ikaw ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa umagang ito. At patuloy nga na pag-usap ka, kumilos ka sa oras na ito, Holy Spirit. Sige ba, patuloy natin i-acknowledge ang banal na Espiritu sa oras na ito. Ayayahan po natin na kumilos siya sa oras na ito. Holy Spirit, Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of yes, God, we want more of you. all I want is more of you. Nothing I Desire natin ang Panginoon sa oras na ito. All we want is more of you. All we want is you, Jesus. Holy Spirit, fill us right now. Patuloy po natin itong sabihin sa Panginoon. Nothing I said pa po. All I want. All we want is more of you, God. More of your power. More of your presence. We want to encounter you right now. Nothing I desire, Lord, but more of you, more
you, Jesus. Holy Spirit, we want more of you, Jesus. Lord, sa oras po ito, Lord, nag-i-expect po kami, Panginoon, ng more, Lord. Higit pa sa mga nagdaan, Panginoon, ng mga services, Lord. Higit pa sa mga nagdaang desire namin, Lord. We want more of you right now. Lord, punuin niyo yung bawat isa sa amin. Sige po, i-desire natin na tayo ay punuin ng Panginoon sa oras na ito. I-open po natin yung ating heart sa Panginoon, sa Kanyang revelation, sa Kanyang salita sa oras na ito. Lord, right now, ihanda niya po, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Panginoon, na ang binhing matatanim sa kanilang puso, Panginoon, ay lalago. Gawin niyo pong matabang lupa ang kanilang mga puso, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, hindi po ito mananakaw ng kaaway sa oras na ito. In the name of Jesus, Lord, nire-rebuke po namin lahat ng distraction na ginagawa ng kaaway. In the name of Jesus. Lord, sa amin pong mga isip, sa amin pong mga puso, Panginoon, we rebuke it, Panginoon, in the name of Jesus. Lahat ng kaabalahanan, Panginoon, ay naalis namin sa oras na ito. And Lord, Ikaw po ang maghahari, Panginoon, sa oras na ito, sa gawain na ito. At Ikaw din po ang mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Pinabilig po namin ang papurihan po sa salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Bago po tayo mo po, pwede po tayong kumamay muna ng mga 10 tao na naligo. 10 tao na naligo sa oras na ito. Yung mga ayaw umalis sa upuan, parang hindi naligo. Joke lang. Pwede po bang paabot ng Bible ko sa likod? Buds, yung Bible ko tsaka yung outline. Andiyan sa may likod. 10 tao po, pwede niyo po bang kamayan? Sabihin mo, kapatid, kahit baha, salamat, nandito ka. Sige po, 10 tao, amoyin nyo kung naligo ba yan o hindi. Kasi pag may dumating pa, may mga bakante po dito sa harap, paki-forward na lang po. Naligo ba yung mga kinamayan nyo? Naligo naman, sabi naman. Amoy naman, amoy naligo naman. Melon amoy. Joke lang. Sige po, habang hinihintay natin, forward na po yung iba. Meron po ba tayong bagong kasama ngayon? First time? Meron po. Meron pa kayong listahan. Saan listahan natin ng mga first time? Admin, meron pa tayong listahan ng mga bago? Excuse lang. Ano na lang siguro? Ayun pala, papatayuin ko na lang sana. Sino dito bago? Ayan, welcome po natin sila. Si Queenie, hindi naman to bago si Queenie. Mga dati na to sila Queenie. Pero welcome pa rin sa kanila kay Eman, kay Roan. And kay John Paul Carlos. Sino po si John Paul Carlos? Ayan, hello po. Welcome po sa ating church. First time, di ba? Ito mga first time. Ano pangalan niya, ate? Si Angel at saka si Ronaline, welcome po sa ating church. Sino po nag-invite sa inyo? Wow! Tinan mo, di ba? Kahit bago lang nakakapag-invite. At sino nag-invite kay Kuya Carlos? Ay, Jan, ano ba pangalan? Kay Jan. Sino pa? Sino? Nag-invite? Ayan, praise God. Alam niyo po, sobrang nakakatuwa lang kasi hindi tayo nawawala ng bago every Sunday. Meron lang mga wala ngayon kasi siguro may baha. Sino po may mga baha sa bahay? Taas kamay, taas kamay. Yung mga binabaha ngayon. Kamayan mo yung katabi mo nagtaas na kamay, kapatid. Congrats kasi nagawa mo pumunta dito. Di ba? Kahit baha. Sino yung may relief na? Wala pa. O, kausapin niyo yung mga mayor ninyo. Joke lang.
So tayo po ay nasa prayer and fasting. Kapag sinabing fasting, ano po yun? Kailangan naka-fasting tayo. Hindi tayo kumain kanina. Nang marami. Walang nagsinangag. Sige po tayo mag-pray muna po bago tayo magsimula. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito. Sa iyong salita na maririnig namin. We pray na bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makapag-focus, Panginoon, sa iyong salita, and we declare na ito po ay ititimo sa aming puso at ito po yung magagawa namin. Maraming salamat. Lord, ikaw po ang mag-glorify sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So by the way, malapit na po ang ating anniversary sa November 10. Saan po ganapin? Sa Crowns po, doon po sa may resort. Pero hindi tayo doon sa swimming pool po, doon sa kabilang side lang. Sa events place po nila. So mag-invite po tayo sa November para po mas maganda, mas marami tayo at mas mabilis po yung bawat isa. So ating pong topic sa oras na ito ay pinamagatang prayer ba? 1, 2, 3, go! Pag sinabing effective fasting, merong hindi effective. Merong kasing effective. Di ba sa mga gamot gano'n din, merong effective na gamot, merong hindi effective. So ngayon, malalaman natin, ano ba yung effective na fasting na dapat ginagawa natin? Basahin po natin yung ating verse sa Mateo 13, verse 19. Sabi dito, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan, dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So ito po yung isang parable tungkol sa paghahasik. So mamaya malalaman natin kung bakit ganyan. Sabi dito sa objective, maunawaan po ng bawat isa ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pag-aayuno or fasting. So mahalagang malaman natin ano ba yung role ng Word of God sa ating pag-fasting. Kasi hindi tayo dapat nagka-fasting nang hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ginugutom lang natin yung sarili natin. At tawag daw doon ay diet lang. Fasting ka lang, tapos hindi ka nga kumakain, pero ala namang Word of God. Minsan kahit nasa church ka, naka-fasting ka nga, pero walang Word of God. Kasi ang sabi doon sa verse, pakibalik nga po sa verse, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa. Or nandito nga tayo, pero hindi natin inuunawa yung salita ng Diyos. Nalulutang tayo. Ganon din yun. Baliwala lang din yun. Naka-fasting nga tayo, pero hindi naman natin inuunawa yung salita ng Diyos. Baliwala lang din. Nakatulala lang tayong ganyan. And then after service, sinanong mo, ano yung natutunan mo? Ano nga ba yung message? Nakakalimutan agad natin. Kasi sabi doon sa dulo, inaalis agad sa kanyang isip ng kaaway yung salitang narinig niya kasi hindi naman niya inunawa. So ano pang sense kapag tayo ay nagpupunta ng church and then hindi naman natin inuunawa yung salita ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nasa church, dapat iniintindi natin pong maigi yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, yung temptation kay Eva, hindi naman daw siya talaga more on sa food lang. Dun sa, ano yung kinain ni Eva? Oh, minarinig akong apple hindi po apple yung kinain ni Eva. Peras po. Joke lang. Yun po ay bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. So, hindi po yun apple. Siyempre, lumaki lang tayo sa children, sa Sunday school na apple, pero hindi po siya apple. Sabi po doon, hindi siya masyadong sa food. Yung temptation na yun ay hindi lang tungkol sa food. Pero yung alis ni Satanas sa salita ng Diyos. Sabi kasi doon, basahin nga po natin. Ito po yung plano ng kaaway sa Genesis 3:1 po. Pakilagay nga po. Sabi doon, ang ahas ay pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Ang nilalagay agad ng kaaway, mag-doubt ka sa salita ng Diyos. Sabi kasi niya, ang tanong niya, totoo ba na sinabi ng Diyos? Pero hindi niya sinabi, talaga bang mamamatay kapag kinain mo yan? Pero ang inaano niya, ang pinoint out talaga niya,
ay ang Diyos mismo. Hindi yung totoo ba na pag kinain mo yan ay ano. Pero sinabi agad niya direkta, sinabi ba talaga ni Lord na mamatay ka? Sinisiraan talaga niya si Lord. Gusto niyang mawala yung salita ng Diyos sa atin. Sabi doon sa message natin, hindi raw tayo matatalo ng kaaway hanggat hindi niya tayo nadidisarmahan. Ano ibig sabihin? Hanggat hindi niya tayo natatanggalan ng armas. Tama ba? Matatalo tayo ng kaaway pag nawalan tayo ng armas. Ano ba yung armas natin? Yung Word of God. Pag natanggal na niya na yun, wala na. Talo na tayo ng kaaway. Kasi yun yung armas natin eh. Hanggat meron tayong armas, hindi tayo matatalo ng kaaway. Amen po ba? Hanggat nagde-devotion ka. Hindi ko lang maalala yung kwento ni Pastora, yung church daw na, ang tagal na daw niya sa church, yung balik ba, ikot-ikot ay tao. Yung mga umaalis daw, yung mga hindi nagde-devotion. Sino nakakatanda nun? Yung kwento na yan, na may mga umalis sa church na yun, pero yung mga nananatili dun is yung laging mayroong salita ng Diyos. Kasi yun yung armas natin. Yun yung gustong tanggalin ni Satanas kila Eva, na mag-doubt sila sa salita ng Panginoon. Yun yung plano niya. Gusto niyang alisin sa atin yun. Sabi dito, gusto niyang magduda tayo sa salita ng Diyos. Gusto niyang makita mo na nagsisinungaling lang si Lord sa salita niya. Paano? Pag may mga sitwasyon na napangit. Totoo bang pinagpapala ka ni Lord? Tinan mo nga yung nangyayari sa buhay mo. Diba? Iyon yung mga kasinungalingan na gustong ilagay ng kaaway sa atin. Tinan mo nga yung sitwasyon mo ngayon, naglilingkod ka, pero bakit ganyan ka? Ang sabi ni Lord sa'yo, di ba, may pangako siya sa'yo na hindi ka niya papabayaan. Bakit ganyan yung sitwasyon mo? Iyan yung ginagawa ng kaaway sa ating isip. Nililin lang niya tayo para alisin yung salita sa ating isip at sa ating puso. Nilalagyan niya tayo ng pagdududa. Sino dito yung minsan nang nag-doubt? Minsan nang parang, naglilingkod ka naman pero bakit ganito? Taas kamay. Diba? Minsan mangyayari talaga minsan yung parang bakit kaya ganito yung nangyayari sa buhay ko? Naglilingkod naman ako. Lord, ginagawa ko naman ang lahat. Lord, sumusunod naman ako sa'yo. Kompleto yung devotion ko. Naghahayo naman ako. Kompleto naman, Lord. Pero bakit andito pa rin ako sa sitwasyon na ganito? So, nagkakaroon na tayo nag-isimula na tayong mag-doubt sa salita ng Panginoon. Lord, totoo ba talaga na ang kalooban mo ay pagpalain ako? Lord, di ba sinabi mo sa salita mo na kapag inuna kita, lahat ng bagay ay pagkakaloob mo. Bakit parang lahat ng bagay ay nawawala? Ba't nag-break kami? Ayun. Ba't nawalan ako ng pera? Ba't nawalan ako ng trabaho? Diba? May mga situation sa buhay natin na naglalagay ng doubt. Pero alam niyo po, ang naglalagay lang naman ng doubt sa buhay natin is lagi yung kaaway. Diba? Kasi pwedeng mawala yung doubt na yung kahit na mawala yung situation mo ay hindi maayos, pero pwedeng nandun pa rin yung faith mo kay Lord. Diba? Kasi yung situation di natin ma-handle yan. Pero yung ating faith, yung ating puso, kaya nating i-steady. Dahil nandoon si Lord. At magiging steady lang yan kapag nandoon yung Word of God. Mahirap maging matatag nang walang salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kakayanin ko to. Hindi ako bibitaw. Tapos di ka nagbabasa ng Bible. Ala. Mag-fade lang tayo. Yun yung nagbahabi nga ni Pastor M. Yun yung nagde-devotion na minsan diba? Parang may times pa na parang masishake ka eh. Masishake ka lang pero hindi ka mabubuwal. Pero kapag wala ang salita ng Diyos at dumaan ka sa problema, unti-unti ka nang malalayo sa Kanya. Kaya ang salita ng Diyos, ang Word of God, kapag nagka-fasting tayo, nagiging effective yung fasting natin lalo kapag mayroong salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng gugutumin mo lang yung sarili mo maghapon. And then kapag rin ng break, kainan. Ano ginawa? Nagutom ka lang, para ka lang nag-diet, pero yung spiritual naman natin, hindi naman nakakain. Kasi ang fasting, yung effective fasting is pag-aalis ng ng physical food at pagpalit. Meron kang ipinapalit. Hindi pwedeng wala kang ipapalit. Diba? Nalala ko pag-encounter po, sobra tindi ng fasting ng mga tawag dito, mga team. Palakpakan nga po natin yung mga team ng
Mga encounter team, re-encounter team. Kasi po hindi po biro ang ginagawang fasting ng atin. Kasi bukod sa food, meron din kaming fasting na tinatawag na audio-visual. Bawal mag-Facebook. Bawal ang social media. Gaano kahirap ngayon ang hindi pumindot ng Facebook. Paggising sa umaga, ano agad? Sabay Bible ko. Yes. Sino yung ganon? Ang hinahanap agad natin cellphone, di ba? Social media. So, meron kami tinatawag na audio-visual fasting. So, syempre gusto natin na makonsecrate yung bawat isa. Kaya yung re-encounter and encounter po ay hindi yan basta-basta. Kaya ini-encourage po namin kayo na mag-re-encounter and encounter kasi pinaghahandaan talaga yan. Para po talaga sa bawat isa sa atin. Sino dito yung hindi pa nag-encounter? Ayan, meron pa. Taas ba kamay okay lang? Yung mga hindi pa nag-encounter? Marami-rami pa. Meron po tayong encounter sa December. Tama ba, Pas? December. Mga and re-encounter din. Meron din sa mga Di ko lang alam kung anong date yung encounter natin. Pero December po yun. So yun, meron po tayong tinatawag na mga fasting. So kaya po, nagiging effective ang mga fasting natin. Hindi lang kami basta hindi magso-social media. Pero siyempre, dapat nagbabasa kami ng salita ng Diyos. Hindi ka parang titiisin mo lang na hindi ka mag-Facebook pero wala kang gagawin. Guguluhin ka lang ng kaaway. Mag-Facebook ka na. Pero kung ikaw ay nakafasting sa audiovisual, maging sa food, at nagbabasa ka ng Bible, di makakapasok basta-basta gawa ng kaaway. Amen po ba? Ganon kahalaga yung salita ng Diyos. Sabi dito, yung gusto ng kaaway na magduda ka sa salita ng Panginoon at sa kanyang mga pangako. Kaya inaalis niya yung salita sa iyo. Next po, number 2, gusto tayong linlangin ng kaaway at sumuway sa Diyos. Sabi dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Ito yung temptation po sa Garden of Eden. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na yun, ay makakaunawa kayo, kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya inaalis ni Satanas yung salita ng Diyos kila Eva kasi gusto niya na siya yung masunod at sumuway sila sa Diyos. Gusto niya tayong linlangin at ipakita na okay lang sumuway sa Diyos. Sabi nga niya, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Okay lang yan. Pag merong mga bulong, parang gagawa ka na ng kasalanan at parang meron sa isip mo, okay lang yan. Galing yan sa kaaway. Amen po ba? Gusto po lagi ng kaaway na sumunod tayo sa Kanya. Ito pa isa. Gusto ng kaaway na sumuway tayo sa Diyos at ipakita sa atin na magiging okay ka pa din. Mahal ka, sabihin sa atin ng kaaway, mahal ka naman ni Lord eh. Kaya kung sumuway ka man ngayon, papatawarin ka naman niya. Magiging okay pa rin ang sitwasyon. Kasi yun eh. Yun yung sinasabi niya eh. Hindi totoo yan. Kahit kainin mo yan, hindi ka naman mamamatay. Yun yung gustong alisin. Gusto niya talagang alisin yung salita ng Diyos sa atin. Sabi niya, okay lang yan. Kahit gawin mo yan, kumain ka yan, hindi ka mamamatay. Ganon din minsan yung ginagawa sa atin ng kaaway. Sige, magkasala ka ngayon. Minsan lang naman yan eh. Hihingi ka naman ng tawad mamaya eh. Diba ganun? May mga ganong mindset sa atin. Gusto kasi ng kaaway na sumuway ka. At ipakita sa atin na magiging okay ka pa din. Pero totoo, hindi. Naging okay ba sila Eva at Adan nung sumuway sila? Hindi. Siguro umalis na yung ahas. Bahala na kayo dyan. Nagawa ko na yung mission ko. Diba? Hindi sila naging okay after nun. Minsan kahit na ang kaaway, aminin natin sa hindi. Minsan kahit na alam natin gawa ng kaaway eh. Alam natin na magiging worse naman yung mangyayari, minsan natatangay pa rin tayo. Tama ba? Alam mo naman na kapag tinaasan mo yung boses mo, sumagot ka ng pabalang, sumagot ka na hindi tama, alam mo magiging pangit yung sitwasyon, pero minsan, natatangay pa din tayo. Bakit? Kasi tao tayo, di ba? Na mayroong damdamin na nasasaktan, na umiinit ang ulo, pero syempre, hindi yun reason. Kaya tayo mayroong Word of God. Pag umiinit na yung ulo mo, ipokpok mo na yung salita ng Diyos, di ba? Alam mo na hindi pwede. Pag malapit ka nang magsalita ng hindi maganda, salpak mo na yung Bible sa bibig mo. Ibig sabihin nun, alalahanin mo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ito talaga yung mag-ano eh.
gustong-gusto mo nang gumanti. Alam mo yung gigil na gigil ka na. Napakasama ng ginagawa niya. Gato yung mga sinasabi niya sa akin. Lord, ginawa ko naman ang mabuti, pero Lord, bakit ito na naman yung ginanti niya? Hindi ko na, pinalampas ko na, Lord, pinalampas ko na siya. And then kinabukasan, inulit na naman niya. Pero pag walang salita ng Diyos, nakita mo na wala kang panlaban sa gagantihan mo na yan. Pero may nakalagay sa Bible na kapag daw sinampal ka, suntukin mo rin, sampalin na rin, ibigay mo pa yung gaano katindi yung ganong word of God. Na kapag wala ka nun at nandoon ka sa sitwasyon na sobrang pangit, gaganti ka sigurado eh. Baka bigyan mo ng isa sa sikmura. Kasi mahirap yun eh. Di ba? Imagine mo biglang may simampal sa'yo yung gano'n, literal. Pwede ko, aakit yung dugo mo. Unti-unti mo marirealize na sinaktan ka. Unti-unti mo marirealize na bakit ka gano'n, tapos biglang gaganyan na yung kamay mo, tapos unti-unti nang gaganti. At yung bibig mo, hindi mo na mapigilan. May sinabi sa'yo yung pangit. Parang nagpintig yung tenga mo. Unti-unti na yung puso mo gumaganyan hanggang mapunta na sa dila mo, hanggang sabihin mo na yung word na hindi mo dapat sabihin. Pero kung merong salita ng Diyos, hindi mangyayari yun. Na nag-devotion ka. Minsan may mga ganito eh. Yung devotion natin, or kadalasan pala, yung devotion mo sa umaga, kaya mahalaga po yung devotion sa umaga. Kasi yung na-devotion mo sa umaga, baka iyon yung dadaanin mo maghapon. Sa maghapon, meron kang may experience na kailangan mo yung salita ng Diyos na yun sa araw na yun. Ay, nabasa ko sa Bible to kanina. Hindi ako pwedeng gumanti. Di ba? Nabasa ko to kanina. Ito yung tinuro ni Lord sa akin kanina. Kaya, ang mangyayari, dahil ando din yung salita ng Panginoon, inunawa natin. Ibig sabihin, inuunawa mo talaga yung devotion mo. Hindi mo nagagawin yun. Naligtas ka sa araw na yun kasi may salita ng Panginoon. Pero kung wala kang devotion, wala na. Kaya mas gusto natin na morning and devotion kasi okay din naman sa gabi. Pero parang mas advisable talaga is morning. Kasi sa gabi, pag na-devotion ka, tutulog ka na kinabukasan. Another battle na yun, wala ka pang armor that day. So maganda, morning. Ina-advise lang namin. Pero kung di kaya ng schedule ninyo, kung ang gising ninyo is alas 4, mag-devotion kayo ng 3. Sa gabi, okay lang naman. Pero advisable po is morning. Next po, ito pala, kapag kapag pagsuway sa Diyos yung situation natin, hindi po yung galing sa Diyos. Lagi po yung galing sa kaaway. Pag hindi ka pinapa-attend, hindi yung galing sa kaaway. Hindi yung galing sa Diyos. Galing yung sa kaaway. Kapag hindi ka pinapa-attend ng core group, huwag ka muna umattend ng core group. Mamahinga ka muna. Galing yung sa kaaway. Huwag ka muna mag-ministry, pagod ka. Galing yung sa kaaway. Huwag ka umattend kasi may baha sa inyo. Galing yung sa kaaway. Diba? Anything na nagpapalayo sa Panginoon sa atin, galing yun sa kaaway. Amen po ba? Walang pinapagawa sa atin ng Lord na magpapalayo sa Kanya. Tandaan po natin maigi yan. Hindi siya magpapagawa ng bagay sa atin na ikakalayo natin sa kaharian at sa Kanya mismo. Laging ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, yung pagsunod at yung pagiging malapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Number 3. Gusto ng kaaway na alisin ang salita ng Diyos sa ating puso, gaya po ng verse kanina. Paano po yan? Nabanggit ko na po yan kanina. Gusto ng kaaway na alisin yung salita ng Diyos sa ating puso na nahahasik sa atin every time na tayo ay nakakarinig ng Word of God or nagbabasa ng Bible. Sa paanong paraan? Dinidistract niya tayo. Ngayon, habang nakikinig ka, ano tumatakbo sa isip mo? Kare-kare? La Cocina. Sinigang na baboy na mayroong patis, na mayroong sili. Yung trabaho mo, yung project mo, ito ba yung mga, hindi po katin, may project po kami. Meron po kami research. Ayan. Di po ako magdi-devotion muna kasi ang dami kong gagawin. Di po ako, may mga reason, yung mga leaders, yung mga reason ng mga members ninyo, kaya hindi sila nakakapag-devotion kasi maaga yung pasok nila. Tapos meron silang project, hindi ko na po naasikaso. Naglaba. Pinagpalit yung salita na Diyos sa paglalaba. Ano pa? Nakakatulog. Yan.
puyat, pagod po kasi sa school, sa trabaho, nakakatulog pa. Yung pang word of God yung pinagpalit. Di ba? Di ba may break naman tayo may break tayo sa work. Meron tayong break sa school. O bakit di ka mag-reading doon? Tapos isulat mo na lang pag uwi mo. Wala tayo pwedeng i-reason. Amen ba? Sa Panginoon. Pag nagde-devotion tayo, ito. Gusto kasi alisin ni Satanas. Okay lang siguro minsan si Satanas, sige makinig ka. Wala namang magagawa ang kaaway kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi ka naman pwedeng ganunin sa tenga. Huwag kang makinig. Nakikinig ka pa din. Kaso ang problema, kapag daw hindi natin inuunawa yung pinakikinggan natin, yung pumapasok sa ating tenga, darating daw ang masama. Sino may masama? Satanas, yung kaaway. At agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan o kanyang nabasa. Kapag ang devotion mo ay distracted ng kung ano-anong notification, yung salita ng Diyos, malamang yan hindi yan titimo sa puso mo. Kasi sobrang distracted ka. Kapag tayo nag-devotion sa morning, napakarami mong iniisip na gagawin mo sa maghapon, yung dinevotion mo na yun, after mong mag-devotion, after lang mismo, makakalimutan mo agad. Kasi inaalis agad ng kaaway eh. Kasi hindi natin inuunawa. Hindi nagiging quality yung pagbabasa natin ng Bible. Kaya ang devotion hindi dapat basta-basta lang eh. Basa. And then picture na agad. Ang devotion talaga ay quality time mo sa Panginoon. Yun yung time mo kay Lord. Yung prayer and devotion, time mo yung kay Lord eh. So hindi siya dapat minamadali. Amen po ba? Sino nag-devotion dito? Taas kamay. Proud. Yung mga proud na nag-devotion. Yan. So mahalaga po, nagbabasa tayo ng Bible. At kapag tayo ay nakikinig ng mensahe, kapag HSPM, Sunday service, dapat nakikinig tayo ng mabuti. Kasi baliwala lang ang pag-attend natin dito. Baliwala lang ang inahandang message ng mga preacher, ng mga teachers. Kapag tayo ay pumunta ng church at hindi natin inintindi, pag-uwi natin, wala na. Nag-wait. Andiyan ka pa lang sa hagdan, pababa ka pa lang hagdan, tinanggalan ng kaaway, yung salita, bubuksan mo pa lang yung pinto dahil hindi ka nakinig ng maigi, naalis na agad ng kaaway. Kasi hindi natin inunawa, hindi tayo nakikinig ng mabuti kapag mayroong nagtuturo kung ano-ano yung ginagawa natin sa likod. Ikot tayo ng ikot. Ayan ang ginagawa natin. Halap ng ID. Di ba? Kung ano-ano yung kinakalikot natin. Kapag hindi kaya nga mas mahalaga talaga na nakakapakinig ka ng mabuti. Alisin mo lahat ng pwedeng makadistract sa'yo. Pag meron kang anak na makulit, lagyan mo ng masking tape. Kung may takbo ka ng takbong anak, lagay mo lubid. Joke lang. Diba? Anything na makakapag-distract sa atin, alisin natin during nakikinig tayo ng mga mensahe. Even sa core group. Diba? Pag nakikinig tayo ng meeting sa core group, panay kang ganyan ng kuko. Diba? Hindi ka nakatingin doon sa nag-mensahe kung ano ni kumakati sa katawan natin. Diba? Pag meeting na, ganyan tayo ng ganyan. Pag nakikinig tayo ng mensahe, pag may nagme-mensahe, dapat nakikinig tayo ng mabuti. Amen po ba? Amen. Para hindi sayang yung pinunta mo. Pumunta ka na lang din naman dito eh. Sayang naman kung pag-uwi mo, mawawala agad. Amen po ba? Sabi nga ni Pas last week, yung church na to, hindi lang tayo yung puro presence. Hindi lang tayo yung puro testimony, puro kilabot, kinikalabutan lahat ng katawan mo, puro naiiyak ka. Hindi. Mas mahalaga sa atin yung salita ng Panginoon. Although importante rin yun. Pero mas gusto natin, yung salita ng Panginoon ay maunawaan natin at maibaon natin hanggang pag-uwi natin. Amen po ba? Kasi yun yung magiging sandata mo. During the week, pinreach to ni Pastora Naaalala ko to. Diba? Naalala ko na ang Diyos natin ay isa. Pero may 3 pagkatao. Diba? Baka nalilito pa rin tayo doon. Ilang beses na inulit ni Pastora yung Trinity na yan. Diba? Tandaan po natin, meron tayong isang Diyos na merong 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Amen. Diba? Lagi ba tandaan? Baka mamaya,
hanggang after December na hindi pa rin natin alam yung tunay na Diyos, di ba? So bakit? Bakit mangyayari yun kapag hindi natin inuunawa at hindi tayo nakikinig ng mabuti? Sabi mo sa katabi mo, makinig na tayo mabuti. Diba? Wag kang basta-basta magpa-distract. Pag kinakausap ka ng katabi mo, sabi mo, nakikinig ako. Naalala ko si Chris pag minsan magme-message, meron akong tatanong sa kanya, wag kang mingin, nakikinig ako. Pag meron kumakausap sa inyo sa katabi ninyo, wag mong pansinin. Sabi mo, nakikinig ako ng mensahe, tumahimik ka muna. Sige, magbaon kayo ng tape. Pag may katabi kayo magulo, diba? Wag niyo pong hahayaan at madidistract kayo ng katabi ninyo para hindi sayang yung pinapakinggan natin. Para na isa sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, last pointer, sabi dito, bakit gusto ng kaaway na alisin ang salita ng Diyos sa buhay mo? Dahil number 1, dahil mas nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Amen ba? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikilala mo na si Lord ay tapat. The more na nakikilala mo yung isang tao, kahit sa normal na tao, mas nagtitiwala ka sa kanya. Tama ba? Kilala ko yun, gagawin niya to. Di ba? Si Pastor Arman, nag-set ka ng 3:30. May tiwala ka ba kay Pastor Arman na darating siya ng 3:30? Bakit? Kasi si Pastor Arman ay sobrang higpit sa oras. Kilala kasi natin siya na mahigpit sa oras. Di ba? Ganun siya. Kapag the more nakilala mo yung isang tao, mas nagkakaroon ka ng tiwala sa kanya. Kasi kilala mo siya, Ganun din si Lord. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, nakikilala natin siya na, ito pala yung pangako ni Lord sa akin. Talaga palang faithful siya sa akin. Kahit na may na-experience akong mga pangit sa buhay ko, pero nananatili siyang tapat sa akin. Malalaman mo sa buhay mo na hindi ka niya pababayaan. Kasi mababasa mo sa Bible, meron siyang, yung mga anak niya, hindi naman niya pinababayaan. Amen po ba? Doon ka na-feed. Nagkakaroon ka ng parang mas tumataas yung faith mo kasi nakikita mo yung salita ng Panginoon ay totoo at nagiging malapit ka sa Panginoon. Kaya nga ang devotion, quality time. Pag nagbabasa ka ng Bible, nagiging malapit ka sa Lord. At nagkakaroon ka ng matinding faith, ng matinding tiwala sa Kanya, na totoo siya, nagagawin niya yung Kanyang sinabi. Amen po ba? Nalalaman mo din kung ano yung mga ayaw niya at mga gusto niya. Amen po ba? Sa number 2, dahil dito ang nagpapalakas ng ating spiritual na pagkatao. Kaya inaalis ng kaaway yung salita ng Diyos sa atin. Kasi yung Word of God yung magpapalakas sa atin. Parang inaano tayo ni Satanas, dinadahit niya tayo sa Word of God. Gusto niya pumayat yung spiritual life natin para hindi tayo makalaban sa Kanya. Para pag inaya niya tayo, go agad tayo. Ganon yun Kapag si Satanas, yung kapangyarihan niya ay mas nagiging makapangyarihan sa atin kapag wala tayong salita ng Panginoon. Madali na tayong maaakay. Para tayong luno, kumbaga. Sino nakakaalam mo salitang luno? Di ba yung sa alimasag yung malambot, walang laman, parang ganun tayo, wala tayong lamang salita ng Diyos. Kapag piniga tayo ng kaaway, agad-agad tayong napipiga. Agad tayong nawawala sa ating situation na yung alignment ng buhay natin bigla na lang nalilihis. Kasi para tayong luno, madali tayo natatangay ng kaaway. Kasi mahina yung ating spiritual. Sabi dito, tandaan po natin na tayo po ay mayroong katawan, mayroong kaluluwa, at mayroon din tayong espiritu. At iyon po, yung espiritu natin, iyon yung nagdadala sa atin sa Panginoon. Iyon yung may kaunawaan sa atin sa Panginoon. At iyon yung naglalagay sa atin sa sitwasyon na dapat lagi tayong sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. And last, sabi dito, dahil dito tayo lumalakas at tumatatag. Sabi sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Ang salita po ng Diyos, sabi doon, ay buhay at
mabisa. Kapag sinabing salita ng Diyos ay buhay at mabisa, effective yan sa'yo. Hindi lang siya nagiging effective pag meron kang doubt at iyon yung nilalagay ng kaaway sa atin. Kasi nawawala tayo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay effective. Pag may sakit ka, pwede mong gamitin ang salita ng Panginoon. Kasi po ang salita ng Panginoon ang ating espada. Sabi po sa next po, na verse, meron yan. Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Wala nang ibang pwedeng panglaban sa kaaway kundi yung espada. Sa full armor of God, yun lang yung tanging offense. Yung espada na yun. Kapag wala yung espada, puro ka lang depensa. Yung shield of faith, ganyan. Pero para matalo mo yung gawa ng kaaway, para hindi ka laging depensa ka na lang ng depensa, lagi ka na lang kinakawawa ng kaaway. Nakita ba kayo nagbo-boxing? Na yung kaaway niya nakaganon na lang, tapos yung kaaway niya suntok na suntok. Di ba mukhang kawawa yung sinusuntok kahit nakadepensa siya? Hindi man lang siya makaganti. Tandaan po natin, ang pangwasak ng gawa ng kaaway sa buhay natin is yung salita ng Diyos. Hindi lang yung katatagan mo, hindi lang yung pagiging matibay mo na tao, hindi lang yung pagiging malakas na loob mo na tao. Hindi yun yung panlaban sa kaaway. Ang panlaban sa kaaway is yung salita ng Panginoon. Kasi yun yung ating, sa armor of God, yun yung ating espada. Yun yung pag ginano mo sa kaaway, nawawala talaga yung gawa ng kaaway. Hindi mo pwedeng, yung kunyari may sakit ka, hindi, kaya ko tong sakit na to, ganyan. Pero yung salita mismo ng Panginoon, kapag may nararamdaman kang sakit at karamdaman sa buhay mo, basahin mo yung salita ng Panginoon na sa pamamagitan ng latay niya, gumaling ka. Di ba? Sabi si Jesus mismo nang tinutok siya ng kaaway. Ano sabi niya? It is written. Nakasulat sa salita ng Diyos. Yun ang palaban niya. Pag may sakit ka, nararamdaman mo, Lord, parang tinatrangka. Uso pa na may trangkaso ng mga nakaraan. Ako po, nagkasakit ako nakaraan 1 week halos. Pero sabi ko, Lord, nakalagay sa... Kasi yun lang parang first time ko magkasakit ng ganong kalala na 3 days ako nilalagnat at saka masakit yung ulo ko. Parang first time na ata nangyari sa akin. Tapos sabi ko, Lord, ano man yung nararamdaman ko ngayon, pero mas naniniwala ako sa salita mo. Na yung lahat ng sakit ay binayaran mo na, kaya kina-claim ko yung salita mo na sa pamamagitan ng latay mo, gumaling na ako. And then kinabukasan po na wala na rin yung lagnat ko. And then yung sakit ng ulo ko unti-unti nang nawala. Ganong kabisa ang salita ng Panginoon. Yung mga pangako niya, ganong kabisa yun. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, wala tayong ibang pwedeng panglaban. Yung mga pinagdadaanan natin, yung mga struggle na pinagdadaanan natin, minsan yung iba doon nilalagay ng kaaway sa ating daan para ma-distract tayo. Pero kapag meron tayong sword, maalis natin lahat ng yan. Amen po ba? Amen. Sa application, last, mabilis lang po ito. Application, seryosohin ang pakikinig at pagbabasa ng Bible. Alisin ang maaaring maka-distract. Lahat ng pwede maka-distract sa iyo ngayon at pag-uwi mo, pagbabasa mo ng Bible, sabi mo sa katabi mo pala, magbasa ka na ng Bible. Mag-devotion ka na. Bakit ba kailangan pang isulat, Pastora? Pastor, bakit ba kailangan pa namin isulat sa notebook yung devotion? Tanong, kapag nag-devotion ka ngayon at nag-devotion ka bukas, yung devotion mo ngayon, matatandaan mo ba kinabukasan? Hindi na. So, kailangan mong isulat para ano nga ba yung na-devotion ko? O meron kayong mga situation sa buhay na, na-devotion ko to noong Lunes. Diba? Tapos hanapin mo sa notebook mo, ito yung Word of God na yun. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magsulat ka na ng devotion. Wag puro reading. Sabi mo, wag puro reading. Sabi mo, ang devotion ay pagbabasa ng Bible. Hindi lang yung nakita mo sa newsfeed mo, nakapag-devotion na ako, meron ako nakitang Word of God sa newsfeed. Hindi. Parang feeling mo full of Word of God ka na kasi meron ka nakitang post. Hindi. Ang devotion po ay personal sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 2, maging goal mo na makumpleto ang bisa, balasi. Kailangan, ang goal mo lagi, makumpleto mo yan.
Alam niyo po, 1 chapter a day nga lang tayo eh. Nung nagba-Bible school kami nila Pastora at nila Tita Neng, 5 chapter a day kami. Kapag na-delay kami ng 2 days, ilan na? 10 chapter, parang sumasakit talaga yung mata ko pag nagbabasa kami ng... Kasi lalo pupunta ka ng mga Matthew, yung mga verse na nasa 65, nasa 50, di ba? Talagang sasakit yung ulo mo. Ngayon, 1 chapter a day lang. Next po, sundin ang salita ng Diyos. Kapag meron kang na-devotion, nagiging effective yan kapag sinunod mo yung devotion mo. Amen po ba? Dapat sinusunod po natin ang ating devotion. At number 4, panghawakan po natin ang kanyang salita. Hindi lang to basta panghawakan. Lord, naniniwala po ako na ito yung gagawin mo sa buhay ko. Nagkakaroon ka ng matinding faith sa salita ng Panginoon kapag lagi kang nagbabasa ng Bible. Tandaan niyo po yan. Ang hirap magtiwala sa salita ng Diyos kapag hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Mahihirapan ka. Kasi nabasa mo lang yun minsan eh. Hindi ka naman talaga nagde-devotion eh. Hindi mo, sabi nga sa Joshua 1:8, dapat daw dinidili-dili natin yung araw at gabi. Ninanamnam natin yung salita ng Diyos para magtiwala ka dun. Doon siya nagiging mabisa sa atin. Amen po ba? Kaya ang fasting po natin, kapag kayo ay nagpa-fasting at tayo nagpa-fasting, hindi pwedeng hindi ka nakikinig ng message ng mabuti. Hindi ka nakatulala lang ganyan. Nagising ka bigla, di ba? Natutulog ka palang gising ka. So, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay sobrang halaga sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Tayo po tayo lahat. Ay, isa pa din, natutuwa lang ako sa mga nagtitake down note kasi iyon yung isang patunay na pinapahalagahan mo yung salita ng Diyos kasi sinusulat mo kung ano yung nire-reveal sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Tandaan niyo po, sa bawat isa sa atin, magtiwala po tayo sa salita ng Panginoon. Ano man yung pangako sa iyo ni Lord, totoo pa din yun. Sabi doon sa unang lyrics po, sa verse nung kakatahin lang natin, maiksi lang naman po ito. Pa-flash nga po yung ating lyrics. Ang sabi doon sa unang stanza, sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Next po. Anyways, next. Ayan na. Doon muna sa una. Sa una, sabi doon, sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Ang Word of God daw po is yung ating ilaw sa ating mga daan. Siya yung magiging tanglaw natin sa madilim na mundo na ito, yung salita ng Panginoon. Ang hirap lumakad sa mundong ito nang walang salita ng Panginoon. Kasi sa mundo natin, ang sama, sa social media, sobrang dilim ng social media. Sobrang daming deception. Sobrang dilim ng lalakaran mo. Pag wala yung salita ng Diyos, maliligaw ka sa social media. Ang dami nagtuturo ng maling katuroan na hindi nagaling sa Bible. Tandaan niyo pa, pag nakakarinig kayo ng katuruan na hindi galing sa Bible, nasa kadiliman yan. Kaya po, ang salita ang ating liwanag para hindi tayo maligaw. Sa sakit at karamdaman, sabi doon, sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Next po, salita mo ipangahawakan ko, salita mo ay tapat at totoo. Totoo po ang salita ng Panginoon, yung nakalagay sa Bible, lahat ng pangako niya, totoo po ito. Kaya po sa pag-awit natin na ito, angkinin po natin ang salita ng Panginoon na totoo. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang Salita mo. Sige po, angkinin po natin ang salita ng Panginoon. Salita mo, panghahawakan ko. Sa lahat ng pangako ni Lord sa atin, panghawakan po natin. Dahil ang salita niya ay tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko.
patuloy po natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Lahat ng nade-devotion mo, lahat ng nire-reveal sa iyo ng Panginoon, panghawakan natin dahil yan ay tapat at totoo. Lord, pinanghahawakan po namin ang mga pangako mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, sa oras po ito, Lord, naniniwala po kami na kinakausap niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Sa oras po ito, sa bawat isa po na nandito, gusto po ng Lord ng bawat isa sa atin ay mag-commit ng ating buhay na tayo ay araw-araw magbabasa ng Bible. At hindi lang basta-basta magbabasa, pero magdi-devotion ka, magbabasa ka ng Bible na seryoso ka. Ito yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon. Seryosohin mo na yung pagbabasa mo ng Bible. Seryosohin mo na yung Christian life mo. Seryosohin mo na yung salita ko. Huwag lang basta-basta salita. Seryosohin natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-pray. Lord, sa oras po ito, Lord, nilalapit ko po, Panginoon, yung bawat isa. Kami po ay nagkukomit, Panginoon, na yung pagbabasa po namin ng Bible ay seseryosohin namin araw-araw. Lord, naanam namin ng salita mo, Panginoon. I-enjoy namin, Panginoon. I-appreciate namin yung salita mo everyday, Panginoon. Lord, lagay niyo po kami ng excitement, Panginoon. Ng joy, Panginoon, sa pagbabasa namin sa salita mo, Panginoon. In Jesus' name, salamat. At sa oras po ito, sa lahat po ng gustong magpa-pray, kung meron kayong gustong ipanalangin or sa buhay ninyo, maging matatag kayo ng Christian, pwede po kayong lumapit sa harap. Sa lahat po ng gustong magpa-pray sa oras na ito, lapit po tayo sa harap. Meron kayong mga prayer request sa buhay ninyo, maging matatag kayo, ano mang gusto nyo pag-pray sa inyo. Lapit po tayo sa harap. Sige po, mabilis lang po sa lahat po ng may prayer request or gustong mag-pray, gustong talaga sa Panginoon ang kanyang buhay, na magseryoso talaga sa Panginoon. Lord, simula sa araw to, magseseryoso na talaga ako. Sige po, lapit tayo sa harap, isang mabilis lang. Minister, lapit na po tayo, isang mabilis lang. Gusto mo talagang simulan yung buhay mo, gusto mo na talagang simulan yung Christian life mo ng maayos, ng seryoso, lapit po tayo sa harap. Sige po. Gusto mo talagang mag-commit sa Panginoon or meron kang mga prayer request na personal sa buhay, malapit po tayo sa harap at may magpe-pray po sa atin. Sabihin lang po natin sa kanila yung ating mga prayer. Sige po mga minister, lapit na po tayo dito sa harap. Para po mag-pray natin sila. Sige po, sa mga nasa online po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, sa oras po na ito, patuloy po nilalapit sa iyo, Panginoon, lahat ng mga nasa online, O Lord God. Sino man po sa kanila, Panginoon, yung wala, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, patuloy po namin, Lord God, na dalangin, Panginoon, na makita nila kung gaano kahalaga yung salita mo sa buhay nila, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy po nila makita yung kahalagahan, Panginoon, na pagdi-devotion, Panginoon, yung kahalagahan, Panginoon, na paglapit sa iyong mga salita. And I pray, Lord, sino man ang nagkaroon ng doubt and unbelief, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. I pray, Lord God, na ibalik po, Panginoon, mabalik, Panginoon, yung pananampalataya, yung tiwala sa iyong mga salita, Panginoon, at dito maagaw ng kaaway sa kanila, Panginoon. And I pray, Lord, na tumanim, Panginoon, na kanilang ang salita mo sa kanilang mga puso, O Diyos, at patuloy po naman na hindi po mahayaan, Panginoon, na manakaw ng kaaway, na
makuha ng kaaway sa kanila yung salita mo, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God. Lord, ano man yung plano ng kaaway to steal, kill, and destroy, Panginoon, yung salita mo sa kanilang buhay, Panginoon, ay rebuke it, Lord God. Patuloy na hindi yun mangyari, Panginoon. Pero patuloy po na makita nila yung katagumpayan sa iyong salita, Panginoon. Lord, ipaalala mo po sa kanila yung mga pangako mo sa mga salita mo, Panginoon, na hindi po ito mawala sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Patuloy silang muli manampalataya, muli magtiwala, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Also, I pray, Lord God, sa lahat ng mga sakit karamdaman, Panginoon, sa online, O Lord God. Sino man sa kanila nakakaranas, Panginoon, ng mga sakit karamdaman, Panginoon, I pray healing, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, by your stripe we are healed, Panginoon. And I claim that healing, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, na maranasan nila yung kagalingan, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord God, in Jesus' name. Even, Lord God, salvation sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God, ay maranasan yung kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Sino man din sa kanila yung ay pinagdadaanan na mabigat na problema, mabigat, Panginoon, na sitwasyon, Panginoon, Lord, I pray na makita nila, Lord God, yung kasagutan sa iyong mga salita, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Salamat po, Lord God. I pray, Lord God, na hindi po masayang, Panginoon, ang pakikinig nila at pagbabasa nila ng salita mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Patuloy po, Ama, na lokoban mo ito na yung banal na dugo na hindi po ito manhakaw ng kaaway sa kanila, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ang lahat na ito ay para sa iyong glory, Panginoon. Patuloy na ikaw mataas at malugod, Panginoon. It's our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Panginoon, salamat po, Lord God, sa iyong mga salita, O Diyos. Tuloy nga po, Lord God, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay yung siyang tanglaw namin, Lord God, sa lahat po ng landas na aming daraanan, Panginoon. Kaya po, Lord God, sa oras po na ito, patuloy po kami na nagpapakumbaba sa panalangin. Patuloy po tayo na makiisa sa ating pananalangin. Tinatawagan ko po si Brother Ezra for prayer for healing and families. Sa lahat po ay inaanyahan ko po na tayo po ay lumuhod. At sa mga nahihirapan naman po, pwede po tayo magstay sa kanyang upuan. At tayo po ay manatili sa spirit of prayer po habang po tayo ay pwede po tayong mag-agree sa mag-lead po ng prayer. And tayo po muna langin, hallelujah, Lord God. Panginoon Diyos, salamat nga po, Ama, sa oras to, Lord God. Ay patuloy ka nga po namin tinataas, dinadakila, Ama, sa oras to, Lord God. Sinasamba ka namin, Lord God. And patuloy nga, Ama, unang-una sa lahat, sa oras to ay kami nagpapakumbaba, Lord God. Humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin sa inyo, Lord God. Mga nagagawa, naiisip po na sasabi, Lord God. Patuloy nga, Ama, sa panalangin namin ito, Lord God, ay patuloy na humarap kami na malinis sa inyo, Lord God. At humingi nga po kami, Lord God, ng kapatawaran. Linisin nyo nga po kami, Ama, ng inyong banal dugo, Ama. And Ama, sa oras to, kami nanalangin, Lord God, sa mga families, O Lord God, especially sa mga church, O Lord God, na sa bawat families, O Lord God, na narito ngayon, Lord God, ay patuloy na matugunan yung bawat responsibilidad na nakaatas, Lord God, sa pagiging tatay, O Lord God, na maging isang matatag na pundasyon, O Lord God, maging sa mga nanay. Masamahan nyo nga po, Lord God, sa mga anak na lumaki, na may takot sa inyo, Lord God. And we pray, O Lord God, sa bawat families, O Lord God, na hindi masira o mabuwag ng kaaway, O Lord God. Anything na binibigay ng kaaway, O Lord God, sa bawat family, mga temptation upang masira ito, Lord God. I am po sinasabi in Jesus' name, O Lord God. Tunay nga, Ama, na ikaw nga po yung magiging sentro, Lord God, ng pagmamahalan ng bawat pamilya, O Lord God. Na patuloy nga, Ama, na sasama mo sila, magiging buo at patuloy na makakamit nila yung perfect will ng isang family, O Lord God, especially sa mga family sa church, O Lord God. And we pray din, Lord God, sa mga healing, O Lord God, sa mga nagre-request ng healing, O Lord God, sa member ng church. We pray for recovery kay Tita Marina, Lord God, yung pas-healing sa kanya, O Lord God, maging kay Nanay Bebeng, O Lord, at kay Tatay Ramil, O Lord God, at kay Jessica, Lord God. We pray for them, O Lord God, maging kay Nanay ni Angeline, na tatay ni Kuya po, Lord God. We pray for Crystal Joy din sa kanyang mata, Lord God. Healing din kay Tito Ray, O Lord God, na father ni Rio. Healing kay Austin Calix, Lord God. Pray sa kanya, maging kay Isla, O Lord God. Pinagpe-pray din namin si Isla, O Lord God, na maging sa mga pamilya, kamag-anak ni Roseanne na hindi makontak yung sa mga taga Bicol na nasalanta, Lord God, ng Bagyo, O Lord God, na makontak ito, Lord God. Maging healing din kay Angeline
Gulim, O Lord God. We pray for them, O Lord God, na tunay nga Ama na ikaw yung magsusupport sa kanila, Lord God, ng strength, O Lord God, di lang strength, kalakasan ng pangatawan, maging sa financial, Lord God, bawat pangangailangan nila, ay patuloy na ikaw magkakaloob, Lord God, sa mga hindi rin nabanggit, Lord God, ngayon na may mga nararamdaman na mga sakit, anything na sakit mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. We pray for them, O Lord God, na bigyan mo sila ng healing, O Lord God. Unang-una lahat yung faith, pananampalataya, na ikaw lang yung makapagpagaling, ikaw lang ang may kakayanan na makapagpagaling sa kanila. We pray for them, O Lord God. And patuloy nga Ama na ikaw nga po ang magbibigay sa kanila ng pangangailangan, Lord God, maging sa finance din, na mga bawat kakailangan nila sa Pinas, mga anything, na mga mag-check up, O Lord God, na tamang tao, Lord God, ikaw ang magkakaloob kung may mga mag-check up sa ospital, na patuloy nga ikaw nga po ang mag-guide sa kanila, na patuloy sasamahan mo sila, Lord God, at patuloy nga naniniwala kami, Ama, na may kagalingan sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, O Lord God. And patuloy nga Ama na lukuban nyo ng baldugo, especially sa mga member, Lord God, sa mga panahon ngayon, Lord God, na pabago-bago, patuloy na bigyan mo sila ng kalakasan, proteksyon, ng baldugo, O Lord God, na patuloy na hindi tatabla ng anumang sakit, O Lord God, na araw-araw, O Lord God, sa daily life namin, Lord God, na patuloy na pagkaingatan mo kami. Salamat nga po, Ama, sa binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ngayon naman po, ipanalangin po natin ang Church Goals and Body of Christ. Tinatawagan ko po si Sister Neneng. Hallelujah. Tayo po yung manalangin para sa Body of Christ. Hallelujah, Lord God. Patuloy po namin kinikilala, Panginoong Jesus, na kayo ang head of the church, ang ulo na iglesia, Panginoon. At kami naman na mga anak mo, ang katawan mo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, dumadalangin po kami para sa mga leaders ng church, Panginoon, in the name of Jesus, composing your body, O God. Dinadalangin namin yung worldwide ministries, Panginoon, para sa iglesia, Panginoon, yung mga malalaking leaders ng crusades, Panginoon, lahat po ng mga ministries na naglilingkod para sa ikalalagahanap ng Ebanghelyo mo, Panginoon. Dinadalangin namin sa mga oras na ito. Gayon din, Panginoon, git sa lahat ang mga pastors ng church, Panginoon. Pastors dito at sa lahat ng church ng bansa at sa buong mundo, Panginoon. Dadalangin namin, Panginoon, na pakaingatan mo po ang mga puso ng mga leaders ng church, Panginoon. Lalo na po in these times na marami pong mga dumalaganap na fake na katuroan, Panginoon. Dinadalangin namin, O Lord God, na patuloy niyo po na padaluyan ng truth ang aming mga leaders ng church, Panginoon. I-equip mo po ang aming mga leaders ng church to be faithful to the Word of God. Maging malinis sila, Panginoon, at dalangin namin na maging responsable sila sa pagtuturo ng tama sa mga tao, Panginoon. We rebuke yung spirit of deception among the church leaders, Panginoon, and dalangin namin na mga members naman ng church, Panginoon, ay maging passionate, Panginoon, sa pagsasaliksik ng katotohanan. Dalangin namin na ang mga tao, Panginoon, ay maghanap sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, patnubayan niyo po, Panginoon, yung mga church members na matiyaga na nagtuturo at nag-evangelize, nag-ahayo, Panginoon. Patuloy mo po na i-equip ang iyong mga anak, Panginoon, ng wisdom and knowledge sa paglalapaganap ng iyong salita, Panginoon. In the name of Jesus, O Lord God, protect your church, O God, in the name of Jesus, against any deception of the devil, Panginoon, sa mga panahon na ito, Panginoon. Hallelujah. At dinadalangin naman namin sa iyo ngayon, Panginoon, ang goals ng church na ito, Panginoon, in the name of Jesus. Dinadalangin namin patuloy po na ang mga programa ng iglesia na ito, Panginoon, lalo na po yung evangelism, ay ma-intensify, Panginoon. Stir in the hearts, Panginoon, ng mga members ng church na ito, Panginoon, na maging passionate sa soul winning, Panginoon, in the name of Jesus. Dinadalangin din namin sa iyo yung mga lahat ng programa ng church, yung destiny classes, Panginoon,
cell grouping, Panginoon, D-grouping, Panginoon. Patuloy po na ito ay maging sangkap talaga sa ikalalakas ng bawat members ng church, Panginoon. Equipping all the saints in the ministry, Panginoon. Hallelujah. Please give wisdom and knowledge sa lahat ng gumaganap ng ministry, Panginoon. In Jesus' name. Dinadalangin din namin sa iyo yung coming anniversary namin, Panginoon. By November 10, although nagkakaroon ng mga delays sa mga preparations dahil sa kalamidad, dinadalangin namin, Panginoon, na kayo pa din po ang tumulong na maihanda lahat ng dapat sa anniversary na ito, Panginoon. We pray for our finances, Panginoon, in the name of Jesus. We pray para doon sa mga staffs, Panginoon, na nagpiprepare dito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang araw na yan ay maging kapakipakinabang para sa ministry mo, Panginoon. We pray for our speaker, Panginoon, na maging effective siya sa araw na yan. We pray for anointing para sa kanya on that day, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang magtataguyod sa iglesia na ito sa lahat ng aspeto. For our finances, for our leaders, Panginoon, for all the members, Panginoon, ay lahat ay sa iyo po manggagaling ang resources, Panginoon. Lahat po na ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Para naman po sa bansang Pilipinas, Israel at sa world, tinatawagan ko po si Sister Risa. Po, tayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Maraming salamat, O Lord, sa aming gawain na katatapos lamang, Panginoon. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapalinis, O Lord. Ano man ang kasalanan namin, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy rin namin, Panginoon, na ipinapanalangin namin ang aming bansa, O God. Dalangin namin na ano man ang nararanasan ng bawat Pilipino, Panginoon, sa nagdaang kalamidad, Panginoon. Patuloy nga, O Lord, na bigyan mo sila ng kalakasan at huwag silang mawala ng pananampalataya, Diyos, sa iyo. Dahil sa kanilang naranasan, O God, lalo sa lugar ng Bicol, Panginoon, sa sobrang naranasan nila na kahirapan, O Lord, dahil sa bagyong, O God. Dalangin namin, Panginoon, na ang sitwasyon nila ay hindi maging dahilan upang lumayo sila sa iyo. Bagkus, Panginoon, ito ang maging dahilan upang lumapit sila sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy rin namin pinapanalangin ng buong bansa, Panginoon, na magkaroon ng salvation, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na ang bawat Pilipino, ang buong pamilya nila, Panginoon, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Mas maunawaan nila na mga ganitong sitwasyon, Panginoon, ay hindi dahilan upang lumayo sila sa iyo, Lord. Bagkus magkaroon sila ng pananampalataya, Panginoon, na ang mga ganitong sitwasyon ay hindi mo hayaan na magkaroon sila ng hallelujah, Jesus, magkaroon sila ng pagdududa sa iyo, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming gobyerno, O Lord, bigyan mo ng kaalaman, Panginoon, kung paano nila masusolusyonan ang mga problemang ito sa aming bansa. Ayon lamang sa iyong kalooban, O Lord. Patuloy kaming nananampalataya, Panginoon, na wala kang hindi kayang gawin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Patuloy kaming nananalangin sa aming gobyerno mula sa Presidente, Panginoon, hanggang sa mababang sangay ng gobyerno, Panginoon. Dalangin namin, O God, na ang kanilang mga gagawin ay ayon lamang sa kayong kalooban at sa ikabubuti ng mga mamamayan, Panginoon. Patuloy kaming naniniwala, O Lord, na ang lahat ng pinagdadaanang ito ay naniniwala kami, Panginoon, na meron kang magandang plano sa Pilipinas, O Lord. Alam namin, O Lord, na ibe-bless mo ang Pilipinas from glory to glory, O Lord. At pinadalangin din namin, O Lord, na
maging malaya ang Pilipinas sa korupsyon, sa mga krimen, Panginoon, sa kahirapan, Panginoon. Alam namin na may ipe-prepare ka, O Lord, na maganda para sa amin. Hallelujah, Jesus. Patuloy rin namin pinapanalangin, O Lord, ang mga tao na walang trabaho, Panginoon. Patuloy kami nananali at nananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa kanila ng kanilang trabaho, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy rin namin pinapanalangin, Panginoon, ang mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Alam namin na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At makilala ka nila, O Lord, at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Lord. Patuloy na ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa. Patuloy kaming nananalig at nananampalataya. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po muna tayo. At tayo po ay magka-close na sa prayer. Okay lang, nakaupo po kayo. Pigit lang po tayo lahat. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa araw na ito, Lord. Salamat po sa mga prayers, Panginoon, ng bawat isa. Niniwala po kami na ang mga panalangin po ng iyong mga anak, Panginoon, ay dinidinig mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras po ito, kiniklaim po namin, kami po ay mayroong faith, Lord God, na ang mga panalangin namin ay tinutupad mo na sa oras na ito, Lord. Salamat maging yung mga personal naming prayers sa buhay namin. Ito po, Panginoon, ay ginaganap mo na sa mga nag-commit ng kanilang buhay. Tutulungan mo sila at sa lahat po na nagpa-pray. Lord, naniniwala kami na sila ay magkakaroon ng buhay na bago sa kanilang pagiging Kristiyano, Panginoon. Salamat sa araw ito. Binibless ko po, Panginoon, ang bawat isa na nakinig ng iyong salita. Ito po ay hindi maaagaw ni Satanas, Panginoon, sa aming mga puso. Ito po ay lalago, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Ito ay maisa sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa oras ito. Maraming salamat at ikaw po ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And syempre, batiin po natin ang ating pastor na isang malakas na happy birthday! Pag-pray lang po natin si Pastora dito sa harap. Pag-pray lang po natin. Pastora, ini-invite po namin kayo para ipag-pray lang namin kayo. Ilang taon na si Pastora? Hindi naman siya magre-read kung hindi niya birthday, di ba? Sige po, pwede po ba nating iunat? At sa oras po ito, gawin po natin medyo kakaiba yung prayer natin. Pwede po ba kayong mag-declare ng mga gusto niyo pong mangyari sa buhay po ni Pastora? Ibukas po natin yung bibig natin. Hindi po. Hindi lang ganun. Ibukas po natin yung inyong mga bibig natin sa pagdedeklara ng mga mabubuting bagay sa ating pastor. Dahil si Pastora po ay nagbigay ng kanyang buhay para sa inyo, para sa Lord, sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Karapat dapat naman tayo po magdeklara ng mga pagpapala sa Kanya. Amen po ba? Lagi na lang siya nagdedeklara ng pagpapala sa atin. Lagi na lang siya nag-pray everyday sa atin. Kaya oras naman na to, magdeklara po tayo ng mabubuting bagay sa Kanya. Amen po ba? Amen. Naniniwala po tayo na powerful po ang declaration. Ano mang i-declare natin sa Kanya ay pangyayari sa buhay niya. Huwag lang masama, hindi mangyayari yun. Lahat ng mabuting bagay po ay i-declare natin sa Kanya sa oras na ito. Sige po, bibigyan po natin kayo ng oras sa oras na ito. 1, 2, 3, go! Palakas po natin yung boses natin sa Kanya. Magdeklara po tayo mabubuting bagay sa Kanya. Yung mga gusto po natin mangyari sa buhay niya. Kung tayong mahiya, i-declare po natin dahil po siya po ay lingkod ng Panginoon. Lahat-lahat ng nililid sa iyo ni Lord na i-declare mo sa buhay niya. Sige po, i-declare mo lahat. Naniniwala tayo na powerful po ang declaration. Hallelujah, Jesus Lord. Hallelujah. Sige po, lahat ng naisip mo, lahat ng desire mo sa buhay niya na gusto mong mangyari sa Kanya, i-declare mo. Lahat ng ginagawa niya, like, kung na-appreciate mo yun, i-declare niyo po lahat ng mabubuting bagay sa Kanya. Sige po. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito, Lord God. Nagdedeklara kami, Panginoon, sa buhay ng aming pastora ng lahat ng mabubuting bagay para sa Kanya, Panginoon. Sa pagbibigay po niya ng Kanyang buhay sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na kung sino man yung magbigay ng buhay niya, siya magkakaroon nito, Panginoon. Kaya Lord, nagdedeklara po kami ng life
Panginoon, sa buhay ng pastora, sa lahat po ng aspect ng kanyang buhay, sa kanyang spiritual life. Panginoon, ito po, Panginoon, ay mananatiling on fire, Panginoon, mananatili, Panginoon, naka-align sa kalooban ng Panginoon at ang kanyang spiritual life ay hindi mapapabuwal ng kaaway, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, ang kanyang faith, Panginoon, ay mas mananatiling matatag ngayong panibagong taon ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, yung faith niya dati, Panginoon, ay mas hihigitan mo, Panginoon, hindi lang doble, kundi triple, higit mo sa triple, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa kanyang pananampalataya, Lord. We declare, maging sa kanilang health, Lord, we declare yung breakthrough, Panginoon, sa mga sickness and disease, Panginoon, sa kanilang buhay, na wala nang magiging sakiti sa kanila, walang papasok na gawa ng kaaway, na sakit at karamdaman sa kanilang buhay. We apply your blood sa kanya, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Maging sa kanilang financial life, Lord, inaalis po namin ang kamay ni Satanas sa kanilang financial sa pangalan ni Jesus at nagdedeklara kami ng financial provision, Panginoon, sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang family, sa kanilang anak, Panginoon, na hindi po sila kukulangin, Panginoon, bagkus ito ay sobra-sobra, Panginoon, sa point na sila, Panginoon, ay makakapag-bless ng ibang tao, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Dinedeklara po namin, Panginoon, na magiging yung kanila pong buhay ay ipaprosper mo, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, yung magiging kanilang buong family ay declare yung pagmamahalan, Panginoon, ay patuloy na mag-umapaw sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. We declare na si Pastora po, Panginoon, ay ililid mo, Panginoon, sa mas higit pa, Panginoon, na mission, Panginoon, para sa kanya, para sa church na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na siya itinawag mo, Panginoon, kahit po ang ibang tao ay hindi naniniwala sa babaeng pastora, pero kami po ay naniniwala, Panginoon, na siya, Panginoon, na itinalaga mo sa church na ito, Panginoon, para mag-lead sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na siya, Panginoon, ibinigay ng kapangyarihan ng anointing, Panginoon, para makapag-multiply, Panginoon, sa church na ito. Hindi lang kami hanggang dito, pero lalago kami ay lalabas sa mas malaki pang church, Panginoon, sa mas malaki pang place, Panginoon. At siya, Panginoon, ang maglilid dito, Panginoon. Salamat sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang i-guide, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. Bine-bless po namin siya, Panginoon, sa oras na. Salamat, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang maghari sa kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo ay Amen. Ayan. Ayan po. So, happy birthday po kay Pas M. Ayan. Ngayon naman po, may konting announcement lang po muna tayo bago po tayo magpatuloy po. Ayan. So, magkakaroon po tayo syempre ng anniversary 10th sa November 10 sa Crowns po yon. And then, encourage po yung bawat isa po at hinikaya din po na mag-invite po tayo para sa ating anniversary. Kasi po yung venue po natin ay can accommodate 300 individuals po. So marami po yun. So ilan lang po tayo dito. So pwede po kayo mag-invite. And part po nun, syempre, ay bago po tayo mag-tithes and offering, open po natin yung pledges for our anniversary. So yun po ay gagamitin for sa food, tsaka po doon sa venue po natin para po makapag-extend po tayo doon ng matagal sa venue po natin. Amen? So meron po dyan mga nakalagay sa papel ninyo. Kung paki-indicate na lang po kung yung nakalagay po doon ay pledge for anniversary. Ayan. Para po ma-separate po natin siya at magamit po sa anniversary. Amen po ba? Another announcement lang po before the tithes and offering. Meron po tayong nakalagay doon ng mga signages sa CR, tsaka po doon sa meron pong kuhanan ng tubig. Sabi po doon ay occupied and vacant. Pagpapasok po kayo ng CR, switch nyo lang po yun sa occupied, then paglalabas po kayo ay vacant. Tapos doon naman po sa may kuhanan ng tubig, pag iinom po tayo ng tubig, yung cup po natin, diretso na po natin doon sa basurahan. Huwag na po natin itambak doon. Kasi nga po, cleanliness is next to godliness. Ayan, tinatawagan ko po si Brother Kit para sa ating tithes and offering. Ayun, wala pong message sa tithes and offering na isend sa akin, kaya po, taas na lang po natin ang ating kaloob at pray po tayo. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw ng linggo na ito, Panginoon, dahil kami po ay narito mo din, Panginoon, at hindi ito aksidente, Panginoon. Pinagpe-pray po namin, Panginoon, yung mga tithes and offering ng bawat isa, Panginoon, na patuloy pong i-bless niyo, Panginoon, yung bawat isa na nagkakaloob, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, na sa mga hindi pa po, Panginoon, nakakaalam kung ano yung tithes and offering, Panginoon, at sa mga hindi pa po nakakapag-tithes, Panginoon, ay i-bless niyo pa rin po sila, Panginoon, at hayaan niyo na
sa susunod na mga linggo ay makapag-tithe sila, Panginoon. I pray, Panginoon, na i-bless niyo po, Panginoon, yung bawat isa simula sa araw nito, Panginoon, hanggang sa mga susunod na linggo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, pwede na po tayong lumapit sa harap. Amen. Yan. Sige po, habang nag-aabot tayo, announcements lang. Next week po, dito pa rin tayo. Tapos next Sunday, ano na meron? Anniversary na. Yan. Baka malito kayo, baka pumunta kayo dito next Sunday. Walang tao. Doon po tayo sa kabila. Anong oras po? Alam ko 4 yung actual program eh. Ay, ha? Pero syempre yung mga ministers may call time. Ayan, mga 3. Pero sana, yung mga pag may mga invite po natin sila maaga tayo dumating. Kasi siguradong punuan yon. Amen. Ayan. Sige po tayo lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang benediksyon ng Panginoon. Hallelujah. Sino ang magbabago na yung devotion life niya ngayon? Amen. Thank you sa word mo. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan na, tayo po'y tumingin muna sa ating projector. Yan. Sa mga congregation po, pwede tayo maupo. Congregation. Yan, si Pasem po, dyan lang po sa harapan. Wala, ba't may ganyan? Ikaw ang ilaw ng tahanan na tumatanglaw, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi maging sa kapaligiran. Alam naming anumang panahon, hindi magbabago ang iyong layon, ang makasunod at magbigay lugod sa ating Diyos na hindi nagbabago. May nakakakita sa iyong pagpapagal, may nagagalak sa iyong pagmamahal, may sumasaya sa trabaho ng iyong kamay, may napapagpala ang iyong buhay. Salamat sa pagmamahal, patnubay at pagmamalasakit. Laging magpapasalamat sa iyong buhay na marikit. Sa aming panalangin, palagi kang kalakip. Ayan, sabay-sabay po tayong awitan ng ating pastora. Happy birthday. Tayo po kayo sa harapan, pastora. Meron po kami bibigyan na regalo sa inyo. Happy birthday to you. Ayan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang dami niyong energy, ah. Ang dami niyong energy. Ayan. And we award this gift certificate. Ayan. Ito po, and this gift voucher is valid for 1 month only. Rest as soon as possible. You deserve this. Ayan. So, ang ating pong regalo kay Pastora ay isang spa massage. Ayan. Para siya po ay makapagpahinga. Yan. So, dahil deserve po niya to, hindi po nagpapahinga ang ating pastora araw-araw. So, day off po ni Pasem. Ayan. And, ayan, sige po, pa-blow na lang po muna yung candle. Ay, no? Tama po yung Pas. At,
Ayan, ang munting regalo po. Ayan, dagdag lang din po. Sige po, pas. Ayan, simple lang po yan. Simple lang po yan, pas. Ayan, tinalungan na po, mag-unboxing. Ano po ba yan? Ayan! Nagregalo po tayo ng hanger at saka laundry bag. Ayan, okay, cut po sa music. Ayan, ito po ay ni-request ng kanyang butihing asawa. Dahil nagkukulang daw po sila sa laundry bag at sa hanger. So, happy birthday po sa aming pastora. Ayan, praise the Lord. So, picture lang po. Picture lang tayo kay Pasim. Pas, picture po tayo. Ang ating gift certificate. Ayan, picture. Oh, picture. Oh. Sige, picture. Oh. Hawak. Pwede po kayo. Ay, sige, better naman dito, no, mamaya. Para kasama sila. Ayan, dito ka, dito. Dito ka, Pas, para kasama po yung church. Ay, ano ba? Ayan. Ayan. Pas, dito po, picture tayong lahat kasama sa church. Kasama yung church. Ayan, tayo po tayong lahat. Picture po tayo kasama si Pasem. Dito ka, ayan. Ito na po yung picture natin. Happy. Yes. Ay, isa pa. Ayan, happy birthday po. Ayan, sa mga nandito po sa church, ayan, God bless po sa online.